Napakagaling mo, Marco. Kaya naman talagang hinahangaan kita. Dito sa Buenos Aires, ang mga tao ay parang wala nang masyadong malasakit sa kapwa nila. Pero ikaw, Pepino, ang Italianong kaugalian ng kabutihan ay ginagawa mo pa. Naantig ang puso niyo sa bata dahil sa pagmamalasakit niya sa kanyang mama. Baliwala sa iyo ang 600 kilometrong biyahe kaya kahanga-hanga ka rin. Kung meron naman kayong karwahe at pwede kayong magtanghal papunta ron, siguradong kikita kayo sa mga daraanan yung lugar. Papa, Lalabas lang ako sandali. sigurado, maghahanda na si Papa para sa pagpunta sa Bahia Blanca. Siguro nga, hindi madaling makiusap na sumama kayo sa akin sa Bahia Blanca. 20 araw ang kailangan. Wala tayong sasakyan. Pero natuwa ako nung nakita ko kayo ulit dito. Kaya ko nang pumunta doon. Ang sabi ni Mr. Fosco kahapon, papayagan niya ako magtrabaho dito. Huwag kang mag-alala. Sigurado makakagawa ng paraan si Papa. At saka, mahilig maglakbay si Papa. Hindi ba, ate? Ayoko na sana kayong maabala pa ng dahil sa akin. At saka, kahapon pumayag si Uncle Pipino dahil lasing siya. Fiolina! Hoy, Fiolina! Concheta! Oh, Ano sa tingin niyo? Sana kayanin nito ang paglalakbay. Hindi naman gaano kalayo ang 600 kilometro papunta doon. At madali lang namang ayusin ito. Maglalagay tayo ng malaking karatula. Ang nangungunang puppet troupe sa Italia, ang Pepino Troupe. Halika na! Marami pa tayong gagawin. Uncle Pepino! Papa! Ayos! Tiniraan mo ako ng agahan, di ba? Siya nga pala, Mr. Fosco. Ang balita ko, bumabalik na ang sigla ng Bahia Blanca at naging maunlad na ang syudad nila, hindi ba? Tama ang sinabi mo. Dati na atay, walang katao-tao ron maliban sa itinayo nilang kuta ng mga sundalo. Ang katimugang bahagi ng Argentina ay nagsisimula na nga maging maunlad. At nabalitaan ko rin na maganda ang kalidad ng asin doon at marami silang produksyon nito. Tama ka. Mahalaga ang pagpepreserba ng karne sa mga tindahan dahil doon uunlad ang lugar nila. Sana ay malugod nilang tanggapin ang mga nagtatanghal na katulad naming puppet troupe. Hindi lang kayo sa Bahia Blanca makikilala. Pati sa mga nayon at malalaking sakahan na daraanan nyo, sisikat ang inyong tropa. Manonood sila kapag nalaman magtatanghal kayo. Ano sa tingin mo, Concheta? Papa, saan mo nabalitaan yun? Si Pepino ay matalas ang pandinig. Nang marinig ko ang bagay na yon, naisipan ko agad na bumili ng karwahe para may magamit tayo sa biyahe. Hindi lang ako talentado, chismosa pa ako. Siya nga pala, Marco Rossi. Marami ka pang kailangan tapusin dito sa Buenos Aires, hindi ba? Opo. Kailangan ko pumunta sa immigration. Immigration? Di ba nagpunta ka kahapon? Meron ka bang nalaman? Pinapabalik ako dahil wala pang balita. Mas mabilis pa yata kung tayo na lang ang maghanap sa Bahia Blanca sa mama mo. Pero sige, subukan mo. Kami na ang bahala maganda dito. Sige po, babalik ako kaagad para tumulong. Oo, gawin natin. Julieta, alagaan mo si Amedyo. Grabe, sa itsura lang mukhang babagsak to habang tayo nasa daan. Ayusin natin ang gulong, ang gilid at lalagyan natin ng bubong. Pero, wala tayong pambayad. Huwag mag-alala, Concheta. Mas marami na tayong pinagdaanang mas mahirap. Kakayanin natin to. Kaya kailangan lagi kang puno ng pag-asa. Uunlad din tayo. Gusto ko sanang magtanghal para naman maging masaya ang mga tao dito. Magtanghal? Kasama natin si Amedyo, ang unggoy na magaling umarte. Siguradong maraming manunood sa atin dito.
Sige na, ang papa mo na ang bahala dito. Mr. Fosco, meron sana akong gustong ipakiusap sa'yo. Utang? Hindi ako nagpapautang dito. Nako, hindi. Mali ka. Gusto sana kitang tanungin kung interesado ka bang kumita ng malaking pera gamit itong tindahan mo. Malaking pera? Tama ka. Ganito yon. Iaanunsyo natin sa lahat ng mga Italiano sa lugar na ito na ang Pipino Puppet Troupe ay magtatanghal sa iyong panuluyan. Siguradong patok yon. Kaya mo bang gawin? Siyempre! Mukhang mahirap pero madali lang sa amin yan. At saka maraming beses na namin nagawa yan sa iba't ibang lugar sa Italia. Mamayang alas 7 ng gabi ay mapapanood nyo sa tindahan ni Fosco ang Pepino Puppet Troupe. Kasama ang magagandang binibini mula Italia, si Conchetta at ang dalagitang si Violina. Hindi lang yan, may espesyal na bisita, ang pinakasikat sa buong mundo, si Amedeo Rossi! Fosco, matutuwa ang mga manonood sa palabas namin. Ewan ko lang ha, hindi ko pa kasi ito nasusubukan eh. 40-60 ang hatian. Hatian? 40 sa akin at 60 ang sa iyo? Hindi, sa iyo 60. Hindi ako kumbinsido. 私の可愛い踊り靴私が踊ればトレリラレロンおいらんの汚れた踊り靴 おいらが踊ればドボドボボドン私の綺麗な胸飾り私が踊ればトレリラレロン Sige, payag na ako. 60 ang sa akin at 40 ang sa'yo. Gawin na nating 50-50. O sige, ayos lang. Sige. Tara na, ipaayos na natin ito. Yeah! Aray ko. Aray ko. Ang sakit naman nun. Hoy! Ang sipag mo naman! Kapitan mo nga ng mga horseshoe at palitan mo ang gulong ngayon din. Ayan. 600 kilometro ang Bahia Blanca, kaya inspeksyonin mo na maigi. Gagamitin mo yan papunta sa Bahia Blanca? Gusto kong ayusin ang karwahe. Pwede bang gamitin ang mga kahoy mo para naman makabuo ako ng katawan ng karwahe? At saka pahiram na din ang gamit mo. Conchetta, bumalik ka sa panuluyan at ihanda mo ang mga gagamiting puppet. Isama mo na si Julieta. Kami nang bahala dito ni Felina. Hoy, anong hihintay mo dyan? Bilis yung gamit! Oo. Kumusta po? May nahanap na po ba kayo tungkol kay Mama? Ana Rosie ang pangalan niya. Oo, alam ko naman. Tungkol kay Ana Rossi. Nasaan na ba yun? Naghanap na kami kahit saan pero wala talagang makita. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang dito sa susunod na araw. Ano? Hindi po pwede yun. Kailangan ngayon na. Nagmamadali ka pala. Pasensya na. Kailangan ng oras sa mga ganitong bagay. Pero pag wala akong nalaman, mapipilitan akong pumunta sa Bahia Blanca. Sa Bahia Blanca. Nakahanap ka ng paraan para pumunta doon? Opo. Mabuti naman, bata. Salamat kung ganun. Mabilis na paraan yan. Pumunta ka doon at ikaw ang tumingin. Mas mabuti yon. Pero, posibleng nandito siya sa Buenos Aires at hindi pa umaalis. Kaya sana pwede niyo bang tingnan ulit? Sinabi ko nang matatagalan yan. Oo nga pala, bakit hindi mo tanungin ang konsulado ng Italia? Konsulado ng Italia? Tama, doon ka magtanong dahil sa kanila rin naman ako magtatanong tungkol sa bagay na yan. Kausapin mo si Mr. Miranda, baka makakuha ka ng mas mabilis na sagot. Kung sinabi mo kaagad, nakuha ko na sana ang sagot. Ha?
Magandang araw. Ikaw ba si Marco Rossi? Opo, Kaano-ano mo si Pietro Rossi ng Genoa? siya po ang papa ko. Mabuti pala. Sumulat siya tungkol sa mama mo at nag-imbestiga kaagad ng konsulado. Sulat niya? Sulat kamay nga niya. Ano po? Hindi namin malaman kung nasaan ang mama mo. Nalaman naming nalugi ang negosyo ni Francisco Meleli. Pero maliban doon, wala na kaming impormasyon kung saan siya nagpunta. Pero may mga nagsabi na sa Bahia Blanca siya pumunta. Dahil sa laki ng utang niya, nagtatago siya doon ngayon para makatakas. May nagsabi sa akin na nasa Bahia Blanca nga siya. Ganun ba? Maaaring sa Bahia Blanca nga siya nagtatago ngayon. Umuunlad na ang syudad na yon at maraming Italyano ang nagpupunta doon para magtrabaho. Kung nandun nga si Francisco Meleli, maaaring nandun din nga ang mama mo. Opo, yan nga din ang iniisip ko. Bukas pupunta ako sa Bahia Blanca. Mag-isa ka lang? Hindi, kasamang mga kaibigan. Salamat po sa inyong tulong. Ay, bigyan mo ako ng mukhang matibay. Nandito na ako. Kumusta? Marco, ang bilis mo ah. May balita ka na tungkol sa mama mo? Ang sabi nila, baka nasa Bahia Blanca siya. Sa konsulado ng Italia ako nagtanong. Ganun ba? Nagiging malino na ang lahat para sa atin. Natanggap ng konsulado ang sulat na ipinadala ni Papa. Konsulado? Sigurado na ako ngayon na mahanap ko si Mama. Oo, tama ka. Tumabi kayo! Atras, atras, atras! Wow! Tapos na! Tignan mo nga naman. Mas maganda pa ito kaysa sa inaasahan ko. Papa, ang ganda na. Balang araw dahil sa karwahe ng Pepino Puppet Troupe, magbabago ang kasaysayan ng sining sa Argentina. Habang naglalakbay sa Pampas, ipapalaganap ang sining ng puppet show sa mga madaraanan nito dahil sa Italianong si Pepino at ang tropa niya. May tatala ang pangalan natin sa libro. Fiolina. Maraming salamat sa tulong ninyo. Madali kong natapos ang trabaho ko. Bibigyan ko kayo ng malaking diskwento, 20 pesos. Kasama na sa presyo ang halaga ng materyales. Alam mo ba yung Italian restaurant at Trattoria Reglia? Ha? Oo, yung tindahan ni Fosco. Good. Bago umalis ng Buenos Aires, magtatanghal doon ang sikat na Pepino Puppet Troupe. Ano ka mo? Sikat na puppet troupe? Gusto sana kitang imbitahan ng personal. Ililibre kita. Libre? Wala akong babayaran. Tama! Tinatanggap mo ba ang imbitasyon ko? Pupunta ako kasi libre naman pala ako. Makakaupo ka sa pinakamagandang pwesto sa mesang may puting mantel at makakainom ka ng masarap na alak. Hindi ka magsisisi dahil minsan ka lang makakaranas sa kasiyahan kapalit ang 20 pesos. Alam mo dahil mabait ka at tinanggap mo ang aking imbitasyon, espesyal ang alok na ibibigay ko sa iyo at mahirap nang tanggihan pa yon. Teka, anong ibig mo sabihin? Filina, Marco, alis na tayo. Aasahan namin darating ka mamaya. Uy, teka!
Pagbati sa lahat ng mga Italianong nandito ngayon! Nagmula pa kami sa Italia, ibinao namin ang asul na Mediterranean Sea at ang nagbabagang araw na sumisikat doon para ihatid sa inyo ang kahanga-hangang palabas na kabibiliman nyo. Kami ang Pipino Puppet Troupe at mamaya haharanay kayo ng sikat na mga awit na si Conchetta. Patatawanin kayo ng puppeteer na si Fiolina. At meron pa, aalibin kayo ng sikat na aktor na si Amedio na nagmula pa sa Brazil. Alas 7 ng gabi sa Panuloy ni Fosco. Magkita-kita tayo doon! Sir Fosco, hindi tayo pwede doon. Hindi natin mapapanood. Miss, magtanghal kayo dito. Para mapanood namin. Sasabihin ko kay Papa na huminto muna tayo dito. Magtanghal tayo para sa mga bata, Fiolina. Sige, gawin natin yan. 私の可愛い踊り靴私が踊ればトレリロレロン汚れた踊り靴おいらが踊ればどこどこポタMga kaibigan, mamayang alas 7 ng gabi, magtatanghal ang Pipino Puppet Troupe sa tindahan ni Fosco. Sana'y makarating kayo. Oh, pinakamamahal kong Lucrecia. Ikaw lang nag-iisa sa buhay ko. Ikaw ang nag-iisa sa puso ko. Ang nag-iisa sa tiyan ko. Ang tamis talaga ng mga salita mo. Ang higpit ng yakap mo. Gusto kita. Hindi kita mapapatawad kapag pinagtaksilan mo ako. Hindi ko magagawa ang sinasabi mong yan. Kaya mahal na mahal kita. Bakit mas mahigpit ang kapit mo sa akin ngayon? Teka, hindi ako makahinga. Mi amore! Bartolomeo, aking sinta! Hindi ko inakalang darating ka. Totoo bang ibibigay mo sa akin yan? Oh, mi amore! Napakamait mo, mahal ko. Lucrecia! Mahal na mahal kita. Hindi, wag! Wag, Lucrecia! Bakit mo pinili ang napakasamang taong katulad niya? Walang alam ang taong yan kundi magpayaman. Huwag ka sumama sa kanya. Mas pinili ko si Bartolomeo dahil meron siyang posisyon sa lipunan. May karangalan at kayamanan. Sige, aaminin ko, wala siyang itsura. Ang tulad kong babae ay hindi makakahindi sa tukso ng pera. Hindi ba mahal kong Bartolomeo? Anong sinabi mo? Narinig mo ba yun, bata? Kaya bumalik ka na lang sa lungga mo! Oh, ang kisig! Hoy! Hinahamon kita! Oh, natatakot ako! Wala kang laban sa akin, bata! At dahil kay Lucrecia, magdudwelo ang dalawa! Sige! Magpakitang gilas kayo! Yan! Oh! Malapit na yan! Wala kang may pagmamayabang! Wala kang pera at wala kang kapangyarihan! Hindi ko matanggap ang aking pagkatalo! Nakita mo na ang nangyari sa kayabangan mo! Doble tara ka pala! Ligtas ka na, mahal ko! Salamat, Lucrecia!
Ayun ang parte mo. Ang bayad ko sa Panday, pwede mo bang iabot sa kanya bukas? Siyempre. Alam mo, meron kang talento sa pagpapasaya ng mga tao. Sayang at pupunta ka pa sa Bahia Blanca. Ay, hindi ko inaasahan na sobrang magiging matagumpay ang gabing ito. Huwag na kayong umalis. Ba't hindi na lang kayo manatili dito sa akin? Sige, libre na ang kwarto at pagkain ninyo kung mananatili kayo. Papa! Ha? Ayos lang. Hindi na magbabago ang plano natin, Felina. Patuloy ang mainit na pagdaloy ng dugong artista sa buong katawan. Ang katimugan! Bawat bayan na ating daraanan, maraming matutuwa sa ating pagtatanghal. Gagabayan tayo ng Southern Cross sa kalangitan. Basta magtiwala lang tayo. Sige, matulog na kayo na mahimbing. Pero gumising na maaga, ha? Marco! Fiolina! Maraming salamat sa tulong mo. Magtagumpay sana kayo. Salamat. Salamat, Mr. Fosco! Mag-iingat kayo. Bumalik kayo rito kahit kailan nyo gusto, ha? Salamat. Hiya! Paalam! Sa wakas, sila ngayon ay patungo na sa Bahia Blanca. Umalis sila ng Buenos Aires bago pa sumikat ang araw. Babagtasin nila ang daan ng walang katapusang pampas. Makakakita sila ng mga kabayo at baka sa paligid. At may maliit na kabayo ang makikipaghabulan sa kanila. Dahil ito ang kauna-unahang paglalakbay nila gamit ang karwahe, tuwang-tuwa sina Fiolina at Marco. Kalaunan, may maririnig silang putok ng baril at may makikilala silang misteryosong lalaki. Abangan ang susunod na episode, ang paglalakbay sa Pampas!